Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil binigyan naman niya ako ng pagkakataon na magsalita. Ngayong araw na to, mga 10 sentences siguro ang nasalita ko. Kung wala pang taong dumating kanina, hindi pa ako nakapagsalita. Ngayon pagkakataon ko na magsalita ng mahaba. So nagpapasalamat ako kay Almighty Father at saka sa strength na binibigay niya sa akin sa araw-araw. Tsaka hindi niya ako pinababayaan. Napapansin niyo ba yung damit ka, no? Gusto ko lang i-share. Kasi mahilig kasi ako sa sa damit na hoodie, tapos trumpet sleeves. Parang ganito. Yung trumpet sleeves. Nung nagkita kami ng anak ko. May anak na ako, no? Matanda na kasi ako. Yung anak ko matanda na rin. Na siya? 474 na ang anak ko ngayon. Matanda na yung anak ko. Sabi niya nung nakita niya yung suot ko na may hoodie rin, tapos trumpet sleeves din, pero kulay black, tapos lace. Sabi niya, anong suot mo yan? Pashneya? Ipalitan mo yan. So ako naman syempre, susunod sa anak ko, papalitan ko. Ganun na talaga pag matanda na yung mga anak, ano? Tayo na ang sumunod sa mga anak natin. Isa lang anak ko. No? Nabigyan ako na rin ng isang anak. Kasi, hiniling ko sa kanya yan eh. Tapos matigas ang ulo ko. Kaya ayan. Patay nung ichinichismis ko yung sarili kong buhay. Nasa na tayo? Colossians chapter 2. Last time na Colossians chapter 2. So recap muna natin. Yung Colossians chapter 2 is dito yung kasalanan natin canceled na. Kasi si Jesus Christ ang nagbayad ng kasalanan natin. Inako na niya lahat. Yung kasalanan natin na ipako na sa krus kasama ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Jesus Christ. Sa kanyang pagiging sa kanyang pagsasakripisyo. Alam niyo, kahit sa banggitin man lang ang pangalan ni Jesus Christ saka ni Almighty Father, hindi tayo worthy kasi madumi tayo. Pero binigyan nila tayo ng importansya. Kaya nababanggit natin, pwede nating banggitin ang pangalan ng ating tatay saka ni Jesus Christ. Kung makikita nyo sa website, ng Jewish website, pag sinusulat nila yung God, G, tapos hyphen, tapos D. Kasi, hindi worthy. They think they're not worthy to mention God or to speak the name of God. Kaya, kahit na ilagay man lang sa website. Kaya, pag sinusulat nila yung God, G, tapos hyphen, tapos D. Kahit i-check nyo, Jewish website yun na nagsusulat sila about kay God. Ganun ang kaya nagtataka ako, ba't kaya ganun ang pagkakasulat? Kasi ibig sabihin hindi sila worthy. Yun ang kanilang paniniwala. Pero ngayon tayo, dahil yung kasalanan natin, inako na ni Jesus Christ, magiging worthy na tayo na makasama sila in heaven. Kaya pwede natin banggitin pangalan ng tatay natin, Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So dito na tayo sa Colossians chapter 3. At saka nabanggit nga pala sa Colossians chapter 2 na yung human tradition hindi importante. Ang importante kung ano yung bagay na makakapag-please or makakapagpasaya kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Yun ang importante. Wala nang bawal tayo na kainin. Dahil, yung kinakain lang naman natin,
papasok sa bibig natin, sa tiyan, tapos ilalabas ng katawan natin, di ba? So, ang mas nakakarumi sa atin, alam ang nakakarumi sa atin, yung nasa puso at isipan natin. Yun yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin ng mga masasama, yung mga iniisip natin na masasama sa kapwa-tao. Yun ang hindi gusto ni Almighty Father. Kaya dapat laging malinis ang puso at isipan natin. At magagawa natin yon pag lagi tayong magpe-pray kay Almighty Father. Lagi natin siyang iisipin. Lahat ng bagay, decision na gagawin natin, isama natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Gaya ng pag magpe-pray tayo, Lord, if it's your will, Lord God, nag-request po ako, Almighty Father, ganon, kung will mo, na makakabuti para sa akin, ganon ang ipagpa-pray kung paano tayo mag-pray. Ano na tayo sa Colossians chapter 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Since napatawad na tayo sa kasalanan natin, na ipako na yung kasalanan natin kasama ni Jesus Christ, nung nag-sacrifice siya ng kanyang buhay on the cross in Calvary. So, nung namatay na rin ang kasalanan natin at nung nag-resurrect si Jesus Christ, na-resurrect na rin tayo, naging bago na tayo, we were made new. Lahat na ng kasalanan natin, cancel na. So, kaya tayo, nung when we receive Jesus Christ in our hearts, naging bago tayong tao. At nung ni-receive natin si Jesus Christ, si Almighty Father ang unang nag-chose sa atin. He chose us first. Kaya open tayo to receive Jesus Christ kasi si Almighty Father, He chose us. So ang acknowledgement kay Almighty Father pa rin lagi. Dahil kung wala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, wala tayong magagawa na tama. Puro kamalian. Kaya ngayong new person na tayo, iset natin yung heart on things above. Iset natin yung gusto natin, yung mga bagay na magaganda, yung gusto na puso natin, sa mga bagay nang naayon kay Jesus Christ. Sa will ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. Where Christ is seated at the right hand of God. Kung saan nakaupo si Jesus Christ, kasama ni Almighty Father, nakaupo si Jesus Christ at the right hand, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Hindi tayo magsiset ng mind natin about sa mga bagay dito sa lupa. So kung mag-i-invest tayo ng ating time and effort, kay Jesus Christ natin i-invest yon, time and effort na yung strength natin, lahat ibigay natin kay Jesus Christ. Na habang nagtatrabaho tayo dito sa lupa, no, nakatingin tayo lagi kay Jesus Christ para yung trabaho natin dito sa lupa maging maayos. Laging mapupurihan si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Naintindihan nyo yun, ano? Na kahit nandito tayo sa earth, yung trabaho natin, yung pakikisalamuha natin sa tao, maging maayos. Kung ano ang makakapag-please or papaligaya kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya nga hindi na tayo ang bida ng buhay natin dahil yung kasalanan natin, inako na ni Jesus Christ. Binayaran ni Jesus Christ. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, namatay na tayo sa kasalanan. Kaya nabuhay na tayo kasama ni Jesus Christ. Nag-resurrect si Jesus Christ.
Kaya wala na tayong dahilan pa na sasabihin natin na hindi tayo mahal ni Almighty Father, pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi. Pinatawad tayo sa kasalanan natin. Napakalaking sacrifice nun. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya nung nag-resurrect si Jesus Christ, tayo rin mag-appear in Jesus Christ's gloriousness. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Tanggalin na natin, no? Patayin na natin, put to death tanggalin na natin, patayin na natin, put it out, yung mga evil or earthly nature natin. Ano ba yung mga earthly nature natin? Yung earthly nature natin, makasalanan talaga ang tao. Anong earthly nature natin? Sexual immorality. So, yung sexual immorality, that's adultery and fornication and homosexuality, men having intercourse with the same gender. Yun ang sexual immorality. Yung impurity, yung kadumihan, yung lust, yung pagnanasa, yung evil desires, mga hindi magagandang yung mga uncleanliness or inordinate affection, or yung mga bagay na greediness. Yun ang tanggalin natin, yung mga impure acts, yung mga feelings na unwanted feelings, or yung feelings na akala mo tama para sa ikasisiya mo lang. Pero ang totoo nun, it's greediness. Tanggalin natin yung pati yung mga evil desires natin. Or evil concupiscence. Tsaka yung covetousness. Lahat ng yon, which is idolatry. Lahat ng mga kasalanan, no? Sinasabi ni Paul dito, pinapaalalahanan naman niya ang mga tao sa Colossians. Lahat ng mga kasalanan, idolatry yun. Kasi, mas inuuna natin ang sarili natin kung nagkakasala tayo. Nire-reject natin si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, pag nagkakasala tayo. Binabaliwala natin ang ating Diyos pag nagkakasala tayo. Kaya, idolatry din yon. Hindi lang yung idolatry yung sa mga statue na sumasamba ka sa statue. Hindi lang yon, kundi pag nagkakasala tayo, inuuna natin ang sarili natin, idolatry din yon. Yung pagiging greediness natin. Kasi mas inuuna natin yung kaswapangan natin. Mas inuuna natin kung saan tayo mas magiging maligaya. Hindi natin inuuna kung paano natin mapaligaya yung tatay natin at saka sa Jesus Christ. Gusto lagi natin ma-validate yung feelings natin na tama tayo. Gusto, selfish kasi ang tao eh. Binabaliwala natin yung Diyos natin, yung Creator natin. Binabaliwala natin si Jesus Christ, yung nagbigay ng buhay niya para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Idolatry yon. Because of this, the wrath of God is coming. Nang dahil sa mga kasalanan natin, yung galit ni Almighty Father, hindi mapipigil yon. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Alam niyo naman, di ba? Nababasa natin sa Old Testament, pag nagalit si Almighty Father,
Ang daming namamatay na tao pag nagalit si Almighty Father. Yung Noah's Ark nga, di ba, ang daming namatay na tao doon, na wipe out pati mga animals. Except yung mga nasa ark na created by Noah, who was built by Noah. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Loving si Almighty Father. Mapagpatawad. Pero pag nagkakasala tayo at matigas ang ulo natin, nakakatakot magalit si Almighty Father. Hindi lang buhay natin ang madudurog na buong mundo, ganun magalit si Almighty Father. Pero darating yung time na yun, kasi sa Book of Revelation, darating yung time na yun. Hindi pa ngayon, dahil binibigyan pa tayo ng chance. Ganun kabait si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. May chance pa rin tayo. Nagkakasala tayo lagi. May chance pa rin tayo. Pinapatawad tayo ni Almighty Father. Ang daming chance na binibigyan. Bibigyan pa rin tayo ng chance. Napaka-patient. Ang tao kahit gaano kabait, napupuno din, di ba? Kahit gaano kabait yung tao, dumarating ang time na yung threshold ng kanyang pain and suffering, hindi niya makakaya. Nagwawala na siya, nagbe-breakdown na siya. Si Almighty Father, mas patient pa si Almighty Father. Powerful, Creator, King of Kings, ang tatay natin. Kaya wag nating hayaang magalit siya sa atin. Pag iniwan tayo ni Almighty Father, nakakatakot. Natandaan nyo, di ba, yung si King Saul? Nagkaroon siya ng mental disorder, si King Saul, kasi matigas ang ulo niya, iniwan na siya ni Almighty Father. Kaya nagkaroon siya ng mental disorder, nagkaroon siya ng anxiety, disorder, or panic anxiety disorder yata yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng mental issue, si King Saul, dahil iniwan siya ni Almighty Father, dahil matigas ang ulo ni King Saul. Huwag natin hayaang mangyari pa sa atin yon. Yung ibang mga may mga preachers, ang lagi nilang sinasabi, yung loving si Almighty Father. Totoo yun, loving, nagbibigay ng blessing si Almighty Father. Pero nakakalimutan banggitin ng mga nagsishare sa atin ng Bible na nagagalit din si Almighty Father. Iiwan din niya tayo kung sobra na tayo. May kaparusahan ng lahat ng bagay na hindi nila na mga maduduming bagay, may kapurusahan yon. Yung Sodom and Gomorrah, di ba? Sample lang yung Sodom and Gomorrah. In the last days, mangyayari yon. Sa pagdating ni Jesus Christ. Verse 7 na tayo. You used to walk in these ways in the life you once lived. Dati, greedy kayo, makasalanan kayo. Sabi dito ni Paul. But now, you must also rid yourselves of all such things as this. Idinugtong pa ni
Paul. Ano pa ang tatanggalin natin sa atin? Anger, bad temper, rage, wrath, malice, blasphemy, slander, filthy language. Saying things to hurt others, using evil words when we talk, doing or saying things that is not that is unholy, doing things or saying things that will hurt other people's feelings. Tanggalin natin ito. Yung anger, rage, malice, slander, filthy language from our lips. Dahil hindi natutuwa yung tatay natin. Pag nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi magaganda, na mga maduduming bagay na hindi naman dapat sabihin, sinasabi natin, hindi natutuwa si Almighty Father. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. So na tayo magsisinungaling sa bawat isa sa atin. Kasi tinanggalan natin yung dati nating pagkatao. Pati na yung ating mga nakagawian, tinanggal na natin yon. Kaya hindi tayo dapat magsinungalingan sa isa't isa. Maging totoo tayo. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge, in the image of its creator. Na-renew na tayo, nabago na tayo. So, ang image natin, yung image na ng ating tatay. Dahil na-renew na yung knowledge natin, yung kaalaman natin, yung mga nakagawian natin, nawala na yung dating gawin natin. Dahil kay Jesus Christ. Kaya dapat, yung pagkatao natin, ibahin na rin natin, yung isipin natin lahat ng mga mababuti, lahat ng mga bagay, tanggalin na natin sa isip at puso natin, pati yung galit natin, yung pagkainggit, yung pagkakamalisyoso, yung pagninirang puri, nagsasalita ng mga masasama sa bibig natin, nagsisinungaling sa kapwa-tao natin, tanggalin na natin yung maging totoo na tayo. Dahil yung tatay natin malinis. Nabago na tayo, na-renew na. Renewed knowledge. In the image of its creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. So unified na tayo. United na tayo. As Christians, pinagbuklod na tayo dahil namatay si Jesus Christ, ipinako sa krus at nabuhay ng magmuli, hindi lang para sa mga Jews, kundi para sa mga Gentiles sa gaya natin. Si Jesus Christ para sa lahat, mayaman ka man o mahirap ka man, para sa lahat si Jesus Christ. Kahit ano pa ang age mo, kahit ano pa ang race mo, kahit ano pa ang lahi mo, circumcised ka man o hindi, nakapag-aral man o hindi, slave ka man o free, lahat para kay Jesus Christ yon. Tanggap ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kaya nga nung nabuhay muli si Jesus Christ, bawat sulok ng mundo, every nook and cranny and crevices, pinasok ni Jesus Christ para yung holiness niya kumalat sa buong mundo. At para sa lahat ng generation. Para sa future generation na din yon. Kaya ganoon ang ginawa ni Jesus Christ.
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dahil sa tayo ang God's chosen people, mas una tayong pinili ni Almighty Father. Dahil tayo ang God's chosen people, holy and dearly loved, mahal na mahal tayo, at kinoconsider tayong holy, dapat i-clothe natin, i-embrace natin ang bagong mga dapat nating gawin. Ano yon? Maging compassion, maaawain, kindness, maging mabuti tayo sa kapwa-tao natin, humility, hindi tayo magyayabang, gentleness, maayos ang pakikitungo natin sa lahat ng tao, at saka patience, mahaba dapat ang pasyensya natin. Makukuha natin lahat ito, yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, kung magpapasakop tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Hindi kasi natin kayang gawin lahat ito eh. Dahil ang tatay natin holy, si Jesus Christ holy, sa kanila natin kukunin to. Lord, bigyan niyo po ako ng compassion. Lord, maging kind ako sa mga tao, maging humble po ako, maging gentle po ako, at magkaroon po ako ng pasyensya sa mga tao. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Magpatawaran. Kung may mga kasalanan man o may mga nagagawa tayong kasalanan sa kapwa-tao natin, magpatawaran tayo. Forgive as the Lord forgave you. Patawarin natin yung mga kapatid natin, mga brethren natin, lahat ng tao. Para makita ng mga tao na tayo ay follower ni Christ. Na kahit na inaalipusta nila tayo, kahit na ichichismis nila tayo, kahit masama ang turing nila sa atin, kahit iba ang tingin nila sa atin, kahit inaapi nila tayo, kahit pinapersecute nila tayo, papatawarin natin sila. Kahit murahin nila tayo, papatawarin natin. Dahil yung tatay natin, holy and loving, kaya dapat tayo ganun din, kagaya ng tatay natin. Yung tatay natin, inaalipusta rin ng mga ibang tao, ng mga unbelievers. Si Jesus Christ, inaalipusta rin ng mga tao. Ginagawang joke. Si Jesus Christ, nasasaktan ako. Alam ba, meron akong cartoons na napanood, no? Mahilig kasi ako sa cartoons. Pag nanonood ako ng cartoons, tapos pag nandun ang drawing ko niya, nandun kunyari si Jesus Christ, tapos pagtatawaran si Jesus Christ, nasasaktan ako. Kahit favorite ko yung cartoon na yun, ayoko nang manood ng cartoon na yun. Kasi nasasaktan ako pag nakikitang pinagtatawanan yung tatay ko tsaka si Jesus Christ. Kaya hindi na ako nanonood ng mga ganon na cartoons or movies or series. Ayaw ko. Kahit cartoons yun na comedy, ayaw ko. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. So magpapatawaran natin ang bawat isa, at ang ilalagay nating virtue ay ang pagmamahal. Magmamahalan tayo, mamahalin natin ang kapwa-tao natin, kahit hindi nila tayo mahal. Tatanggapin natin yung kapwa-tao natin, kahit hindi nila tayo tanggap. Yun ang pagpapakumbaba, true humility, true humbleness. Pero dapat mag-take a stand din tayo para ipaglaban ang salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ.
kahit na maging humble tayo, maging kind tayo, huwag tayong magpapasway na magpapadala sa kung ano man kasamaan na tayo hinihila ng ibang tao. Kasi may mga ibang tao, porke mabait, makita mabait ka, no? Tapos hihilahin ka sa kasamaan. Alam niyo ba yon? May mga ganun eh. Halimbawa, mabait ang taong to, aayain ko itong mag-inuman, aayain ko to sa mga bisyo, madali naman to, mukhang utu-utu naman to eh. Akala kasi ng mga tao, pag mabait ka, utu-utu ka. Akala ng tao, pag nagtitake ka, inaalaw mo sila, napatawarin mo sila, akala nila, utu-utu ka. So, ano ngayon ang gagawin natin? We should take a stand. Be firm in our belief. Be firm in our faith, in our Father, and in Jesus Christ. Oo, tanggap natin, pero ang priority natin, ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ. At mamahalin din natin sila. Pero mag-ano tayo, yung, naiintindihan niyo, may gusto kong sabihin, yung, ipaglaban natin, yung tatay natin. Hindi dahil sa makikipag-away ka, no? Kundi, pwede mong, brother, hindi ako umiinom, may pasensya na, ganon, no? Hindi ko pwede sa akin yan eh. Ganon. Dahil, new creation na tayo. Yung tatay natin, King of Kings and Lord of Lords. Magiging humble tayo, pero we should take a stand against the works of the enemies. Kasi hindi naman ang kalaban mo yung tao eh. Ang kalaban mo yung kung ano yung nasa sa loob ng tao na yon. Kung ano yung lumulukob sa kanya. Tuloy natin verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace, and be thankful. So, maging peaceful tayo, peace-loving people tayo. Hindi tayo makikipagdebate, hindi tayo makikipag-away, hindi tayo makikipagtalo. Kasi walang patutunguhan yon. Kundi peace-loving tayo, gaya ng tatay natin. Si Jesus Christ, hindi siya nakikipagdebate. Gusto niya laging peaceful. Pag nagsalita siya ng isang bagay, di ba tinatanong siya ng mga Pharisees or ng mga scribes, sumasagot siya, no? Sumasagot siya. Pero hindi siya nakikipagtalo. At lagi tayong magpasalamat kay Almighty Father. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, magkakanta tayo, no, ng mga psalms, ng mga hymns, and songs na galing sa Holy Spirit. Kantahan natin yung tatay natin ng pasasalamat, ng galing sa puso natin. Turuan natin yung may ibang tao na kumanta ng pagpapasalamat kay Almighty Father at kay Jesus Christ. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kahit anuman ang gawin natin, sa salita man o sa gawa, gawin natin yan sa pangalan ni Jesus Christ at magpasalamat kay Almighty Father through Jesus Christ. So kahit anong ginagawa natin sa salita o sa gawa, no? Kaya nagpapasalamat ako ngayon, kay Almighty Father. Dahil lagi niya tayong tinutulungan.
Napapansin niyo ba na naiiba na rin kayo? na ibang tao na rin kayo, hindi na rin kayo kagaya ng dati. May bagay na minsan dati madali kang magalit, ngayon hindi ka na madaling magalit. Dati kung makipag-usap ka hindi maayos, ngayon maayos ka na makipag-usap, professional ka na, matured ka ng sa pakikipagtungo sa ibang tao. Dapat ganun tayo, nag-iba tayo dahil follower na tayo ni Christ. Matured Christian na kasi tayo. 'Di ba? Yun ang sabi ni Paul na maging matured Christian tayo. At maging honest tayo sa tao, no? Huwag tayo magpaligoy-ligoy, diretsahan agad. Para walang mahabang usapan, ganon. Verse 18, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Ito, instruction to for the Christian households, ha? Christian households to kasi itong letter na to for the Christians. So itong mga naka-address na to sa wives, sa husbands, sa children, sa fathers, sa slaves, mga Christians itong ina-address ni Paul. Kasi baka sabihin nyo, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Pero yung husband naman is hinihila ka sa kasamaan. Gusto niya na mag-droga ka, gusto niya na mag-inom ka ng alak, gusto niya gumawa ng masama, isama ka. Magpapasakop ka ba? Magpapasubmit ka ba? Hindi. Kasi ang ina-address dito ni Paul is yung Christian homes. Yung mga nakakakilala kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Itong mga ina-address dito. So ito, yung pag Christian household kasi, considered normal. Wala ritong yung may mga adultery, wala rito. Okay? Ito ang binabanggit dito, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. So ito Christian household to, hindi to yung may mental issues, tapos magpapasubmit ka sa husband mo. Hindi ganon. Ayaw ni Almighty Father nun. Dapat alam mo rin ang tama. Magdesisyon ka ng tama dahil Christian ka. At kung hindi nag-step up yung husband mo as the head of the household, si Almighty Father ang mag-step up as the head of the household, hihingin natin ang tulong ni Almighty Father. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. So, may naintindihan nyo to, no? Christian din tong husband na to. At yung asawa niya, Christian din. Mahalin yung asawa. At wag masyadong harsh or strict. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, ito rin, halimbawa, yung tatay mo, masama yung pinapagawa sa'yo ng tatay mo, i-obey mo ba yon? Hindi. Huwag mong i-obey yon kasi masama pinapagawa sa'yo ng tatay mo. Ang sinasabi lang dito ni Paul is Christian household to. Kaya children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So mga bagay na magaganda. Kasi this pleases the Lord. Kasi ano ba yung mga nakaka-please kay Almighty Father? Yung mga bagay na magaganda. Okay? Yun ang susundin natin. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So yung mga tatay naman, wag masyadong strict din sa mga anak para hindi ma-discourage or mawalan ng pag-asa. Slaves, ang mga slaves ngayon is mga empleyado. Baka sabihin nyo, ay, empleyado kami, hindi naman kami slaves. Kung may business ka, master ka, di ba? Ang tawag master. Pero kung empleyado, slaves. Huwag tayong magalit sa slaves, no? Na-trigger kasi ang ibang mga tao sa word na slaves. Slaves naman talaga tayo, Bakit na-trigger ang mga tao sa word na slaves?
Slaves tayo ng government. Kasi yung government, mas ano sa atin, mas, ang tawag ito, mas angat sa atin yung government, di ba? So, slaves tayo. Sinusunod natin yung government eh. So, slaves tayo. Huwag matitrigger yung mga tao pag nasasabing slaves. So, dito, ang ina-address dito yung slaves, yung mga empleyado. Obey your earthly masters in everything. So, mga maayos din na mga dapat ang susundin dito na mga empleyado, hindi yung manloloko or nandadaya sa oras yung mga empleyado o kaya nagnanakaw ka ng bond paper sa office mo. May ganun nagnanakaw ng mga gamit sa opisina, inuuwi. Mali yun. Nagnanakaw ka ng gamit sa opisina. Kahit pa naman bond paper yun o ballpen yun, pag nanakaw pa rin yun. So, wag ganun So, slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you or to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. So, laging kasama si Almighty Father sa lahat ng gagawin natin. Kaya pati mga slaves, gagawin ninyo yung tama, o obey nyo yung master ninyo o yung boss nyo ng may sincerity sa gawa at saka re-respeto kay Almighty Father. At gagawin nyo yung tama, hindi lang dahil sa nakatingin yung boss nyo. Gagawin nyo yung tama, yung mga slaves o yung mga empleyado, gagawin nyo lang ang tama kahit hindi nakatingin yung may-ari. No? Kahit walang CCTV, gawing maayos ang trabaho. Kasi pag nawala yung trabaho, kasi pag ang empleyado nagwala sa trabaho, kunyari, hindi naman ako, empleyado lang naman ako dito eh. Swelduhan lang ako, di ba? Kung nawala yung business na yun, di mawawalan ka rin ng trabaho, mawawalan ka rin ng sweldo, di ba? Kaya dapat, yung mga empleyado, ariin mo. Yung business na yun, ariin mong parang sa'yo rin. Kasi pag nagsara yung business na yun, wala ka rin. Kaya ariin ninyo na parang inyo na rin yun, mahalin ang trabaho. Yun ang ibig sabihin. Yun ang utos ni Almighty Father. Kasi nakakatulong yun. Tumutulong din kasi yung trabaho sa inyo, di ba? Di ba nag-apply nga kayo doon? Nagdadasal pa nga kayo, di ba? Para mas tanggap sa trabaho. Ganon. Kaya ariin ninyo na sariling negosyo nyo rin yun. No? Gawin ng may pagmamahal, ng may respeto sa ating Diyos. Kasi si Almighty Father, lagi siya nakatingin sa atin kahit ano ang ginagawa natin. Alam ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So kahit ano ang ginagawa natin, gawin natin yon hindi dahil sa boss natin. Gagawin natin yon dahil sa tatay natin, kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Nakalagay dito. Whatever you do, work at it with all your heart. Nasa puso. Hindi dahil sa, hindi para sa mga boss ninyo, kundi gawin niyo yon para kay Almighty Father. Matutuwa si Almighty Father. Dahil magiging good example kayo sa mga ibang mga empleyado rin. Kahit ano pa, di ba sa opisina may mga inggitan din yan. Bakit? Tagapagmana ka ba ng opisina na to? Nanig ko dati. Ay, tagapagmana ka ba? Bakit ka lagi nag-OT? Lagi ka nag-overtime Ang sipag-sipag mo Yung mga ganong klaseng tao, huwag niyong papakinggan yun. Mali yun. So, magpakasipag tayo sa trabaho natin. Dahil nagtatrabaho tayo para kay Almighty Father, hindi para dun sa kumpanya na yon. Kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao sa inyo, huwag niyo pakikinggan yon. Yung mga maling salita na gano'n, hindi tama yon. Huwag niyo pakikinggan yon. Kasi it's of the devil, yung mga ganong salita. Bakit? Ano ka ba? Tagapagmana ka ba ng kumpanya na to? May ganon eh. Inaano kayo niyan, minamaliit kayo. Ano bang tawag sa ganon? Backhand compliment ba yon?
or gusto kasi ng mga empleyado na yon na pantay-pantay kayo, na hindi rin ikaw umasenso kasi hindi sila umaasenso para ikaw hindi ka rin umasenso. Ganun ang ginagawa ng ibang mga tao, kaya pinapababa nila ang moral mo sa trabaho. Huwag kang makikinig sa ganun. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So kahit ano ang gawin natin, sa trabaho man, maging maayos ang trabaho natin, tsaka sa pamilya, kasi meron tayong inheritance. O binanggit na naman dito yung inheritance natin, yung mana natin kay Almighty Father. Dahil mga tagapagmana tayo. It is the Lord Christ you are serving. So yung pag nagsiserve tayo sa trabaho natin, isipin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang pinaglilingkuran natin, at sa kanila tayo makakakuha ng reward, yung mana natin. Kaya ibigay lagi natin ang the best natin. In everything that we do, we should always think of our God and the Lord Jesus Christ. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Kung sino man ang gumagawa ng mali ay makakakuha ng karampatang parusa, at walang favoritism yung kahit sino. Naintindihan nyo? Kung sino man ang gumagawa ng mali, paparusahan yon dahil sa maling ginawa niya. At si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, pantay-pantay ang trato nila sa atin. So, kung magkakasala man yung isang tao ng ganon, paparusahan. So, walang favoritism yun. Lahat paparusahan. Okay? Baka sabihin niyo, ay favorite ako ni Jesus Christ, kahit magkasala ako, hindi ako paparusahan. Ganun na. Akala niya, favorite ako ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, kahit magloko ako rito sa trabaho, favorite naman ako eh. Hindi. Paparusahan tayo kasi walang favoritism, para matuto tayo, para maging holy tayo, para maging worthy tayo to be with them in heaven. Para worthy tayo makuha ang ating inheritance, ang ating mana. Nagkakaintindihan na tayo, no? Kaya strict si Almighty Father tsaka si Jesus Christ kasi walang kasalanang makakapasok sa langit. At ang laki ng kabayaran para lang tayo masave. So, blood ni Jesus Christ para lang tayo masave. Kaya ganun ka-strict. Malaki rin dapat ang ating maibibigay. Paano ba ang malaki natin ibibigay? Ibibigay natin yung puso at isipan natin, yung ating pagkatao, wholeheartedly. Kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, buong binigay niya ang sarili niya sa atin. Kanyang buhay. Para lang mapatawad tayo. Dahil sobra na yung kasalanang nagawa natin, na dapat hindi tayo magiging mapapatawad eh. Pero dahil sa holiness ni Jesus Christ, napatawad tayo. Dahil natawa si Almighty Father kay Jesus Christ. Nawala yung galit ni Almighty Father. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Jesus Christ sa kanyang blood. Powerful si Jesus Christ. Kaya kung may mamimit man kayo na tao na may masamang balak sa inyo, or may mamimit kayo na tao na may hindi magandang intention sa inyo, pwede nyo i-rebuke yun. Kung follower tayo ni Christ, kaya dapat lagi tayo magpe-pray, lagi tayo magbabasa ng Bible, lagi ating kausapin ang tatay natin. Powerful ang name ni Jesus Christ, powerful ang kanyang dugo, powerful ang tatay natin, creator of the whole world. So, sa kanila tayo kakapit.
Hindi tayo kakapit sa government, no? Hindi tayo kakapit sa mga mayayamang tao. Dahil yung mga mayayamang tao, walang magagawa yan. Hanggang dyan lang yan. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, mas higit, mas madaming magagawa. Magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Itong Bible na to, testimony to ng mga tao na nauna na sa atin. At hanggang ngayon, may mga taong, mga buhay na ay mababago dahil sa pagtitiwala nila kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat huminto na magtiwala sa tatay natin at kay Jesus Christ. At aantayin natin ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kanyang second coming. Mahal na mahal tayo lahat. Lahat tayo. Kahit makasalanan tayo, kahit gaano pa ang naging kasalanan natin. Mahal na mahal tayo ng tatay natin. Tsaka na Jesus Christ. Huwag natin baliwalain yung gift na binigay na sa atin na pagpapatawad. Huwag natin baliwalain dahil napakalaking napaka-great na bigay yun sa atin. Ang patawarin tayo sa kasalanan natin. At yung nakafocus tayo lagi kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay dito sa mundo na to. Dahil nawawala lahat ito. Maglalaho lahat. Masisira lahat. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Kung saan ka man nakapunta, kung ano man ang trabaho mo, kung ano man ang bagay na meron ka, kung ano man ang damit mo, kung ano man ang mga alahas mo, hindi mo mapagmamalaki yan. Hindi natin mapagmamalaki yan. Baliwala lahat yan. Basura lahat yan. Ang importante, sundin natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Dahil new creation na tayo. At sa nakikita ni Almighty Father at ni Jesus Christ, yung puso natin, kung totoo tayo, nagtitiwala sa kanila. Thank you sa pakikinig. Yung pagpapray ko na pagpalain din kayo ni Almighty Father. Matutunan lagi na maintindihan natin ang Bible para lalo tayo mapalapit kay Almighty Father at kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Thank you and God loves us all so much.